The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying, "I need to be baptized by you, and yet you are coming to me?" Jesus said to him in reply, "Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heavens saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Naaalala niyo po ba nung kayo po ay bininyagan? No? Siguro hindi niyo po maalala, ano po, meron lamang kayong mga pictures na kayo'y umiiyak ng malakas dahil bininyagan kayo at naramdaman niyo yung malamig na tubig na nilagay ng pari sa inyong noo, di po ba? Kapag kayo'y naka-attend ng binyag, ano po ba ang meron sa binyag? Maingay, di po ba? Umiiyak yung mga bata kasi hindi sila komportable sa kanilang suot, Magarbo ang kanilang suot, May mga mahahaba pang minsan. Marami ang nangyayari sa binyag, Yung mga ninong at ninang busy, Nagpipitsuran, yung iba nagkukwentuhan dahil nagiging reunion yung mga binyag. Marami ang nangyayari sa binyag, pero hindi natin napapansin yung nangyayari na hindi natin nakikita. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinapakita sa atin kung ano ang nangyari nung si Jesus ay bininyagan. Si Jesus, bagamat walang kasalanan, siya ay dumaan sa binyag upang maging ehemplo sa atin na kailangan nating magpabinyag. Bakit po ba? Ano po ba ang nangyayari nung nabinyagan si Jesus? Nung nabinyagan daw si Jesus, anong sabi sa ebanghelyo? The heavens were opened for him. Nagbukas ang langit. Ano po ang nangyari? And he saw the Spirit of God descending like a dove. Ang Espiritu Santo ay bumaba. Pagkatapos po nun, may narinig po silang boses and a voice coming from the heavens saying, "This is my beloved Son. Ito ang pinakamamahal kong anak, with whom I am well pleased." Kung tayo po ay nabinyagan, hindi man po natin nakita ang langit na bumukas, hindi man po natin narinig ang boses ng Diyos, pero kagaya po ni Jesus, nung tayo ay bininyagan, ganun din po ang sinabi ng Diyos sa atin. Ano po ang sabi ng Diyos sa atin? "This is my beloved Son. This is my beloved daughter. Ito ang pinakamamahal kong anak." Nung tayo po ay bininyagan, when we were baptized, we became children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po inyong katabi, kamukha po ba niya ng Diyos? Di po ba kapag anak, dapat kamukha ng nanay at tatay? Di po ba? O kung tawag natin sa ating Ama ay God the Father, dapat po yan ay kamukha ng Diyos. Sige nga, tingnan niyo ang inyong katabi. Ayan, masasabi niyo po ba, ay kamukha ng Diyos Father? Ay, kitang-kita ko talaga ang Diyos sa kanyang mga mukha. Di po ba? Kaso nga lang, dahil sa pagtanda, ang daming nangyayari sa buhay, may mga kalokohan, may mga kasalanan, unti-unti, nawawala ang pagiging kamukha natin ng Diyos. Nung baby tayo, cute na cute pa, di po ba? Talagang kamukhang kamukha ng Diyos. Pero sasabihin nyo ngayon, "Father, anong nangyari? Ba't naging ganito ang mukha ng Diyos?" Pero kahit ganyan ang inyong mga mukha, kahit ganyan ang nangyari sa atin,
Kahit marami sa atin ang nawala sa landas, ang Diyos patuloy tayong kinikilala bilang kanyang mga anak. Patuloy niya tayong tinatawag bilang mga anak niya. Ang gusto lamang niya ay lumapit kayong muli sa kanya at yakapin siyang muli bilang ama natin lahat. You are my beloved son. You are my beloved daughter. Mahal na mahal kayo ng Diyos at kinikilala niya kayo kahit anuman ang itsura ninyo. Kahit anuman ang pinagdadaanan ninyo. Kahit anuman ang nangyayari sa buhay ninyo, mahal kayo ng Diyos. Sabi ko nga kanina, dapat po kamukha natin ng Diyos. Kapag binyag po, sinasabi ko sa mga binibinyagan ay sa mga nanay, ninong at ninang at sa tatay, sinasabi ko, ang batang iyan ay anak na ng Diyos. Dapat po, yung batang iyan ay magmana sa Diyos. Dahil sasabihin nyo, di ba, pag may anak, pag makulit yung bata, anong sasabihin? Ay, nagmana sa tatay, no? Makulit. Kapag madaldal, ay, nagmana sa nanay. Nako. Kapag pag matalino, sasabihin ng tatay, ay, nagmana sa akin. Sasabihin din ng nanay, ay, nagmana sa akin yan. Pero pag makulit at maingay at pasaway, anong sasabihin na ng nanay? Pag tumanda na yung anak, sasabihin na sa kanyang asawa, oy, yung anak mo. Oy, yung anak mo, no? Parang hindi niya rin anak, kinakailan na niya nung naging pasaway na yung anak, ano nang nangyari? Dapat po, tayo ay nagmamana sa ating mga magulang, di po ba? Kung ang Diyos ay ang ating Ama, dapat po tayo ay magmana sa Diyos. Dapat po tayo ay kagaya ng Diyos. Ano po ba dapat yung minamana natin sa Diyos? Kung ang Diyos ay mapagmahal, dapat tayo din mapagmahal. Kung ang Diyos ay maawain, dapat tayo ay maawain din. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, na walang binibilang na pagpapatawad, dapat ganun din tayo, marunong magpatawad. Kung ang Diyos ay mapagmahal, maawain, mapagpatawad, marunong magsilbi sa kapwa, marunong makinig sa kapwa, tayo kaya, kamukha ba tayo ng Diyos? Nagmana po ba kayo sa Diyos? Pero kung hindi nyo kamukha ang Diyos, sino po ang kamukha ninyo? Kung hindi nyo kamukha ang Diyos, sino? Sino po ang kabaliktaran ng Diyos? Ang kasamaan. Kamukha nyo po ba si Satanas? O kaya po yung mga may asawa dyan, no, galit na galit sa kanyang asawa, anong sinasabi niya? Hoy, demonyo! O, di po ba? Dapat po ang nakikita ng kapwa ninyo ay ang Diyos. Sana po, maging kamukha natin ang Diyos. Ang pagbibinyag po ni Jesus ay naging hudyat ng pag-uumpisa ng kanyang misyon. Ang misyon ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Tayo rin po dito ay mga binyagan. Tayo po ay bininyagan upang ipalaganap din ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, tayo pong lahat ay may mission. And what is that mission? To spread the word of God, to bring Christ to others, to spread love, forgiveness, and mercy, to serve and not to be served. Kagaya po ni Kristo, tayo ay pinapadala ng Diyos upang maging instrumento niya sa iba. Ang tanong ko po, handa po ba kayong maging instrumento ng Diyos? Be a blessing to others, not a curse. Be a blessing to others. Kung merong may pangangailangan ang ating kapwa, kung kaya naman natin, ibigay natin ang oras natin, bigay natin ang ating tenga para makinig sa kanila. At kung kaya natin magbigay ng advice, why not? Di po ba?
Yung mga simpleng bagay na yan, kahit yung pagsama natin sa ating mga kaibigan, kung sila ay namomroblema o may pinagdaraanan, ay isang napakalaking bagay na nagiging blessing kayo sa kanila. Ang tanong, kaya niyo po bang maging blessing? Mamaya po pagkatapos ng homily, ating sasariwain ang ginawa na pagpapromise natin sa Diyos. Ano po ba 'yun? Yung ating creed, pagsasabi ng ating pananampalataya, yung I believe in one God. Naniniwala tayo sa Diyos. Sinasabi natin ito tuwing Sunday, na ito ang ating pananampalataya, na ito ang ating pangako sa ating sarili, na susundin natin ang Diyos, na tayo'y naniniwala sa Diyos, na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung tayo'y sinasariwa natin linggo-linggo, sana makita sa ating sarili ang mga pangakong ito, na tayo'y naniniwala sa Diyos, na tayo'y nagsasabi na tayo ay sa Diyos, dapat po maging kamukha tayo ng Diyos. O mamaya po, pag-uwi po ninyo, humarap kayo sa salamin, sasabihin ninyo, kamukha ko ba ang Diyos? Kagaya ko ba ang Diyos? Ako ba'y mapagmahal? Ako ba'y maawain? Ako ba'y mapagpatawad? Ako ba'y nagmamahal?